Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait up. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait. One more time with that. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait. Lord, we will declare our God, you reign forever, our hope, our strong deliverer. Say you are the everlasting God, the everlasting God, the everlasting God. You do not fade, you won't grow weary. You're the defender, you're the defender of the way. You comfort those in need. You lift us up always like eagles. Our hands for our God. It's our declaration today. Strength will rise as we wait upon you, Lord. Hallelujah. With all our hearts and say, strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God. You reign forever, our hope, our strong. One more time we declare, our God, you reign forever. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. We say, you are the everlasting God. The everlasting God. You do not fade, you won't grow weary. You're the defender, you're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings. And it is here the people of God say,
You are the everlasting God. You are the everlasting God. Everlasting Do not God. faint, Lord. You do not faint. You won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up always. For the last time, we say, you are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up always like eagles. Come on, for our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. Our God. Can I just hear the people of God say, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any. We declare it today. Our God is healer, awesome in power, our God. Oh, you are so good. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. When the last time, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. This is our declaration today. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any. You are our healer, Lord. God is healer, awesome in power, our God. One more time I sing. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. For the last time we will declare, our God is greater,
Our God is stronger. God, you are higher than any. You are our healer, Lord. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. You are our great God. Oh, we worship you, Lord. Can you just give Lord a mighty hand of praise? Oh, Jesus. Truly, you are our great, great God. Nothing compares to you alone, Lord. Thank you for your. Thank you for every strength that we receive, Lord. Thank you, Lord, because we know no matter what kind of situation we are in, we are not. You will be there for us, guiding us, teaching us, Lord, being with us through it all. This is our only declaration today. Will be forever in our life. We need to move in our midst. Worship you, Lord. Forever in my life, you see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear the faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. True and all. One more time, we will sing. You are forever. You are forever in my life. Yes, true Lord. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll bring to you, Lord, for your faithfulness to me. Everlasting arms, you'll never let me go. I'm buried in everlasting arms.
to me, carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Through it all. Oh, we worship you. We get to declare the goodness. Your faithfulness, oh God. We sing, be still. There is a healer. Be still. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. At this very moment, the Lord is just speaking. Maaring tayo po ay nasa sitwasyon na parang pakiramdam natin walang nangyayari sa ating mga panalangin. We're asking, Lord, I'm praying for this, but it seems like there's nothing that is happening. And the Lord reminds us today, that this is the time that we lift our hands and believe again that we serve a faithful God. And we will sing it one more time with faith in our hearts and declare, Lord, I lift my hands and I believe that you are faithful. I lift my hands to believe again. You are my refuge.
are our refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. You're faithful, God. You're faithful, God. Let's give the Lord a praise today. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. We honor and glorify your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Niluluwalhati ka po namin, O Diyos. Niluluhuran ka namin, Panginoon, ang aming mga tuhod. Dahil wala pong ibang Diyos na kagaya mo. Nag-iisa kang Diyos na makapangyarihan, na nagmamahal at nagpatawad sa lahat naming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, O Diyos, dahil kami iyong minahal kahit kami hindi karapat dapat mahalin. Maraming pong salamat, O God. Kami po'y lumalapit sa iyo, O Diyos, sa tanghaling ito. Nagpapasiyasat po kami ng aming mga puso. Humihingi po kami ng tawad sa mga kasalanang aming nagawa. Sinadya man namin o hindi namin sinasadya, Panginoon. Pakahugasan mo po kami lahat ng iyong mapupulang dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. At damitan mo rin po ang bawat isa sa amin ng damit ng iyong katwiran upang ikaw ang Diyos na makita sa aming mga buhay. Ngayon pong oras na ito, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita. Pahiran mo po ang mga salita mo ng langis ng iyong kapangyarihan. Ito po'y matibo sa aming mga puso. Ito po'y magbigay sa amin ng kalakasan, ng katagumpayan ng buhay. At ang buhay ng iyong lingkod na gagamitin ngayong oras na ito. Hawakan mo po ang aking labi, ang aking mga bibig, Panginoon, upang lahat ng lalabas sa aking mga labi ay salita po na nagmumula lamang sa iyo. Salita pa na pinahiran ng langis ng iyong kapangyarihan. At ang banal na Espiritu ang siyang tunay na maging tagapagturo po namin sa aming kalagitnaan. Habang ibinababa mo ang iyong lingkod, Panginoon, at tinatago sa iyo likuran ng iyong malabay na pakpak, O Diyos. Inaamin ko po kung wala ka sa aking buhay, wala po akong magagawa. Kaya naman po sa oras na ito, samahan niyo po kami. Buksan mo ang aming puso para sa iyo. Malaya kang makakilos. Malaya kang makapangusap sa aming mga buhay. At ganon din ang lugar na ito, Panginoon. Ito po'y balutan mo ng iyong makapangyarihang dugo. Wala pong gawa ng kaaway na magtagumpay. Dahil naniniwala po kami 2,000 years ago, pinagtagumpayan mo na ang mundong ito.
And we are declaring that the devil is totally defeated for 2,000 years ago. Kaya marami pong salamat, Panginoon. And we are declaring that Jesus Lord over this place. Jesus Lord over our lives, O God. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po ang papurit, magsamba, kaluwalhati at karangalan. Natatangi lamang sa matamis at makapangyarihan mong pangalan. Ito po'y sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo'y magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Bago po tayo umupo, atin mo nang pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos in Psalms 84 verses 1 hanggang verse 12. Sabi po ng Psalms 84, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found home, and the swallow a nest for herself. Where she may have her young, a place near your altar. O Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make its place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till it appears before God in Zion. Hear my prayer, O Lord God Almighty. Listen to me, O God of Jacob. Look upon our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. The Lord will bless the reading of His Word. Tayo po'y makakaupo na. At sa pong magandang tanghali sa ating lahat, tayo po bang lahat ay masaya sa araw na ito? Masaya po ba ang bawat isa? Amen. Tayo po'y laging masaya sa presensya ng Panginoon. Na wala pong Kristiyano na nakasimangot. Tingnan nyo nga po ang inyong mga katabi. Diba? Wala pong mga nakangiwi, walang nakasimangot dahil lahat po ay masaya. Dahil ang sinumang nasa presensya ng Diyos, may kagalakang tunay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tayo po'y laging magalak sa ating Panginoon. Amen. At ngayon pong tanghaling ito, bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron po ba sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang nakadalo sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito? May mga first-time guests po ba? Ayan, meron po, no, dito po sa bandang kanan. Tama, kanan ko or kaliwa. Diyan sa inyong pong kinaroroonan. At welcome po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. No? Tayo po ay nasa Jesus is Lord Church. Ito po ay non-sectarian, full gospel, Bible-based Christian ministry. Yan, kaya tayo po ay nakakatiyak. Unang-una, walang tinataas na religion, walang tinataas na sekta. Lahat po ay welcome dahil ang tayo naniniwala, gusto ng ating Panginoon tayong lahat, ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Makaranas ng Kanyang kapangyarihan, magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pamunan po ng ating pakikinig na Kanyang salita, tayo nagkakaroon po ng pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Tayo ng sectarian, no, full gospel din, dahil purong salita ng Diyos po. No more, sa mga preaching po dito ay purong salita ng Diyos, no? Nagmumula sa salita ng ating Panginoon, na alam natin ang salita ng Diyos, walang iba ang ating Panginoong Yesus. Tayo po ay Bible-based, yung nga sabi natin, full gospel, Bible-based, at Christian ministry. Kasi lahat po tayo ng mga nakakilala kay Kristo, tinatawag na Christian. Amen po ba? Yan, tayong lahat po ay mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At ngayon po, month of July pa rin po tayo, no? Nasa third week of July.
ang ating team ay ganun pa rin, breakthrough patience that sustains. Yan, yung pagkatyaga. Mahalaga po yung pagkatyaga. Amen po ba? Katyagaan ng ating pong mga buhay sa paghihintay natin, lalo po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ano man po yung mga nararanasan natin sa ating kapaligiran, tayo matyaga pa rin. No? Tayo po ay nagiging matapat pa rin sa ating Diyos na tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya tayo sinusustain ng kalakasan, tayo sinusustain ng Diyos ng kanyang kapangyarihan dahil tayo nagtsatsaga pa rin hanggang wakas. Amen po ba? So wala pong tatalikod na kay Lord. Amen po ba? Wala na pong aalis sa kanyang presensya. Amen po ba? Sabi sa iyong katabi, huwag ka nang aalis sa presensya ng Diyos. Yan, amen po ba? Kasi pag tayo umalis sa kanyang presensya, sabi nga po ng Biblia nagsabi, kaawa-awa ang malaglag sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Pag tayo pinawala sa kanyang kamay, siyempre talagang ang kaaway na po ang magpipiesta sa buhay natin. Pero ayaw po ng Diyos na tayo pagpiestahan ng kadiliman o ng kaaway. Gusto niya tayo pagharian lagi ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? At ngayon po ang ating topic sa ating pag-aaral, kaginang umaga po ay na-share ko na rin po ito. Actually, hindi ko na po pinalitan ng topic kasi sabi ng Holy Spirit sa akin, iparinig mo rin, no? Doon sa mga aatin ng second service. Actually, meron po akong prepare po, no? Na ibang katuruan. Pero, kinunbig ako ng Holy Spirit na i-share ko po itong teaching na ito. Bagamat yung mga kaninang umaga, narinig na po nila itong teaching na ito, no? Na alam ko po na nangusap po sa buhay ng bawat isa. So, ang topic natin is a heart set on true pilgrimage. No? Doon sa ating binasa kanina in Psalms 84, in verse 5, makita natin yung salitang ito. Sabi niya, blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. Nakatuon yung puso natin sa ating paglalakbay sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Tandaan natin, sabi nga, tayo po ay nakikipamayan lang sa mundong ito. Tayo po ay naglalakbay, no? Parang tayong manlalakbay na araw-araw tayo ay naglalakad, tayo ay mayroong naka-focus sa ating patutunguhan at ang patutunguhan natin yung eternal life natin. Kasi ang buhay sa mundo, napakaigsi lang po. Amen po ba? Sabi nga, temporary, walang permanente po sa mundo. Lahat po ay nauubos, lahat po ay naluluma, lahat po ay mawawala. No? Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So kahit ang langit at ang lupa ay mawawala, pero ang salita lang ng Diyos ang mananatili hanggang wakas. Kaya sabi nga doon, even in 1 Peter chapter 1 verse 17, sabi, and remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Amen po ba? Sabi nga, ang atin daw pong amang nasa langit, wala siyang pinapaburan. Lahat po tayong mahal ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo pinapakinggan ng Diyos sa ating panalangin. Amen. Wala pong panalangin hindi niya pinapakinggan. Sabi ng marang pilosopo, sa dami na nagpipray. Baka yung ibang hindi na napapakinggan ni Lord. Baka yung ibang hindi na niya nasasagot. Baka yung mga favorite lang niya ang kanyang binibless. Sorry. Sabi ng kanyang salita, in 1 Peter 1:17, tandaan natin, ang ating amang nasa langit ay walang pinapaburan. Amen po ba? Amen po ba? He has no favorite. He will judge or reward us according to what we do. Maaring tayo ginajudge ng Lord sa ating kamalian,
at nire-reward naman tayo sa ating obedience. Amen po ba? Kasi hindi naman po ang Lord, no? Sabi nga, hindi siya bias, no? Lagi niyang tinitinan yung ginagawa ng kanyang mga anak. Pag mali, siyempre kinukorek. Dinidiscipline. Amen po ba? Pinapalo. Kaya minsan may mga pagsubok, may mga problemang dumarating, minsan part ng pagdidiscipline sa atin ng Panginoon. No? At kapag naman natuwa si Lord sa atin, nire-reward naman tayo ng Lord. Amen po ba? So, hindi lang naman financial, hindi lang material, yung peace, yung joy. Di ba magandang reward? Amen po ba yung nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi? Hello? Amen po ba? Regalo po ng Diyos sa atin yun. Wala pong pwedeng magbayad, no, para makatulog ng mahimbing. Kahit anong lambot ng ating higaan. No, pag umasok na yung fear, yung doubt, yung anxiety, depression, baliwala na po yung mga malalambot na higaan natin. Hindi ka talaga makakatulog. Pero pag sinamahan ka ng Diyos ng kanyang kapayapaan, ng kanyang kagalakan, kahit na ang patong-patong ang mga problema na dumadaan sa buhay mo, mahimbing ang pagtulog natin. Amen po ba? Amen. Kasi tayo po ay sinasamahan ng Lord. Kaya sabi doon, you must live in reverent fear in Him. No? During our time here as temporary residents. So, talagang tayo po ay temporary lang. Kaya nga, di ba, yung tinatawag natin na pilgrim or pilgrimage, no, ay paglalakbay ang ibig sabihin. No? Tayo daw po ay, sabi nga sa ating introduction, the Bible often describes believer as strangers, no, exiles and pilgrims on earth. At sabi nga, this imaginary reminds us that this world is not our home. No? Parang ito po ay pansamantalang tirahan lang natin. Amen po ba? Kasi lahat ng bagay lilipas sa mundo eh. Pati buhay natin. O hindi natin alam. No, di ba? Parang minsan hindi natin na pinaplano eh. Hindi natin alam kailan ba talaga tayo mawawala sa mundo. Pero dapat handa tayo lagi. Amen po ba? Kagaya po na isa nating kapatiran na umuwi sa Lord. Hindi niya alam na yung araw na yon, no, yun na yung kanyang huling buhay, huling hininga. Dahil hindi naman siya namatay sa sakit, no, kundi talagang siya po ay ginawa ng kasamaan, no, ng kanyang kapwa. No? So, hindi natin alam talaga ang buhay ng tao. Talagang tayo po ay pamayan at na tayo lang po ay, sabi nga, ay naglalakbay lang. Do dito po sa mundo ito. Kaya sabi do in the Bible, a pilgrim is a spiritual traveler or sojourner. No? Di ba, sa yung iba pong mga sekta, kagaya po sa yung may mga tinatawag na pilgrimage, di ba? Pupunta sila sa Saudi, di ba? May mga pinupuntahan sila doon ng mga lugar para mag-pilgrimage. So, pero yun ay parang, sabi nga, ay ginagawa nilang mga tourist visiting, no, sa mga shrine nila. Pero tayo pong mga Kristiyano, no, tayo tinuturing na mga spiritual traveler. Na habang tayo naghihintay kay Lord, meron tayong ginagawa sa buhay natin sa mundong ito na magbibigay ng glory sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya yung dictionary meaning daw ng pilgrim is a person regarded as journeying to a future life. Yan. So ano ba yung future life natin? Ito yung eternal life na ating inaasam, na ating hinihintay, no, after ng buhay natin sa mundong ito. Kaya na sinabi ko kanina, life is short. Maiksi ang buhay. Kailangan we are always prepared. Amen po ba? Para humarap sa ating Panginoon. Dahil nga may hangganan ang ating paglalakbay sa mundong ito. At yung pong pagiging pilgrims natin, ay niyahalin tulad din ng Diyos, no, sa buhay ni Abraham. Di ba? In Hebrews chapter 11, makita natin ang isa sa mga commendation ng Biblia sa buhay ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. No, kung paano sila namuhay sa mundong ito, parang sabi nga nila, para sila mga strangers and foreigners. Sabi ng Hebrews 11 beginning verse 8 hanggang verse 10,
Sabi ganon, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went. No, siya yung sumunod at pupunta. Even though he did not know where he was going. Hindi niya alam yung kanyang pupuntahan. Maaaring hindi niya pa ito narating, hindi niya pa ito nakita. Pero sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa lugar na yon na tuturo ko sa iyo. Kaya sabi ng verse 9, by faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. In verse 10, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Sumunod lang sa Abraham. Sa sinabi ng Diyos na umalis ka dito sa bayan mo na to. Pumunta ka sa bayang sasabihin ko sa iyo. O ituturo ko sa iyo. Doon ka maninirahan. At sabi ng Biblia, si Abraham ay sumunod. Amen po ba? Kahit daw hindi niya alam, nabuhay siya na parang taga-ibang bayan, para siyang foreigner, no, stranger in a foreign country. At namuhay lang siya sa tent, no? Dahil sabi niya, nakatingin siya. He was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Nakatingin pa rin siya sa Panginoon. Sa plano ng Diyos, hindi sa kanyang plano. Maaring kung tutuusin, pwede namang magpagawa si Abraham ng mansyon. Diba? Pero sabi ng Biblia, tent ang pinagawa niya. Dahil alam niya na hindi siya permanente sa lugar na kanyang pinuntahan. Amen po ba? Amen. Ganon din po tayo sa mundong ito. Maraming tao talaga nakatingin sa mga material things na parang akala nila doon na nakadepende yung kanilang buhay, nakadepende yung kanilang kinabukasan, di ba? Yung kanilang yung kanilang mga kayamanan ay nakatuon doon sa mga pera, sa mga ginto, no, sa mga property na meron sila. Pero di ba, minsan, bigla isang iglap nawawala. Nagkasunog, nadama yung bahay mo, natupok lahat. So, nawala na kaagad yung pinaghirapan mo. Amen po ba? O ikaw naman ay nanakawan at na-hold up, nakuha lahat yung pera mo. So, talagang walang katiyakan ang buhay sa mundo. Isa lang po ang may katiyakan, ang nagkitiwala kay Yahweh ay hindi napapahiya. Amen po ba? Pag tayo nagtiwala sa Diyos, kahit anong mangyari, kahit na ano pang mga problema ang dumating sa ating buhay, na pagtatagumpayan natin dahil kasama natin ang Panginoon sa ating paglalakbay sa mundong ito. Amen po ba? Hindi po nawawala ang mga problema, hindi po nawawala ang mga pagsubok, pero pag kasama mo ang Diyos, alam mo na ikaw ay patuloy na magtatagumpay sa iyong buhay. Kaya meron tayong identity as pilgrims, no? Sabi nga dito, foreigners and exiles, temporary residents in the world. Ang tandaan niya, tayo po ay tayo po ay nakikipamayan lang, no? Maaaring tayo Filipino citizen, taga-Pilipinas, pero natin may sabihin na, ay talagang Pilipino lang ako. Talagang ano lang ako, taga-Pilipinas lang ako. Kahit taga-Pilipinas ka, hindi ka naman talagang kumbaga, mananatiling nakatira sa bansang ito. Dahil pag kinuha ka ni Lord, ang tunay nating citizenship ay ang kalangitan. Amen po ba? Kung tayo mananatili talagang tapat sa Panginoon, tayo mananatiling Kristiyano hanggang sa huli, diba, tayo po ay makakaroon ng katiyakan na ating pong mararanasan yung hangganan ng paglalakbay na tinakda ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya every Christian is a pilgrim. Amen po ba? Lahat tayo po ay maglalakbay sa mundong ito. Kaya ang ating commitment to the pilgrimage, sabi nga, nagmumula sa puso. The commitment to the pilgrimage comes from the heart. God is calling you to a radical way of life. So the pilgrim life. No, yung talagang buhay paglalakbay. Diba? Minsan, ang hirap din po yung lipat ka ng lipat, no? Ayos ka ng ayos. Pero hindi naman na literal na ganun po yung pagiging pilgrimage natin. Kundi yung buhay nating spiritual, hindi lang tayo nananatili doon kung saan tayo naroroon. Dapat po lumalago
dapat tumataas yung pananampalataya natin. Amen po ba? Hindi po dahil sa mga problema, pagsubok, tayo'y nawawala sa presensya ng Diyos. Tayo bumabagsak sa pananampalataya. Kundi dapat mas lalong tumataas pa ang pananampalataya natin. Kaya sabi nga, you pursue God and the enjoyment of all that He is with all your heart, instead of living for this world, pleasures for self-fulfillment. Wag lang tayo mamuhay, no, na para lang daw po sa mundong ito. No, yung pleasure natin sa mundong ito na ating ini-enjoy, no? Hindi po masama mag-enjoy. Hindi po masama na ating i-treat yung ating mga sarili, lalo kung tayo po ay yung parang mga first time na nagkaroon ng work, dahil sasabihin, ay titreat ko sa sarili ko. No, dadalhin ko to sa eat all you can. Yan, di ba? Sasama ko yung mga kaibigan ko. Titreat ko rin sila. Di ba? Minsan, yung unang sweldo mo, naubos na. Dahil titreat mo yung sarili mo, no? Worldly pleasure. Tapos pagdating pala ng kinabukasan, wala ka na palang pamasahe. Wala ka na palang pambili ng pambayad ng kuryente. No? Kasi nga, yung world pleasure ang inuna. No? Saka yung self-fulfillment. Hindi po masama. Yung sabi nga ni Haring Solomon in Book of Ecclesiastes, di ba? Everything is meaningless. Lahat ay walang kabuluhan. Naranasan niya lahat ng karangyaan, kapangyarihan, kayamanan, lahat-lahat, sabi nga ni Haring Solomon, naranasan niya yon. Pero sabi niya, all is vanity. Lahat ay walang kabuluhan kapag wala si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Kailangan ng ating binibigyan ng glory o nag-glorify ng buhay natin sa lahat ng ginagawa natin ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Ang lahat ng ginagawa, di ba sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ano man ang ginagawa natin, gawin mo to nang magbibigay lugod sa ating Panginoon. At meron daw pong pagkakaiba. There is a difference in a tramp and a pilgrim. Ano po ang pagkakaiba? A tramp just sort of wanders through this life with nowhere in particular to go. Ito yung mga wanderers, no? Yung nabubuhay lang, one day at a time. Parang bahala na bukas. Basta ngayon, okay lang. Okay, mayroon akong natutulugan, meron akong kinakain, okay lang. Bukas, bahala na. So, yun daw po yung mga Trump, no? Never thinks about tomorrow, just the here and now. Ang pilgrim naman, on the other hand, knows exactly who he is and where he is going. Tayo po ba alam natin ang ating mga sarili sa harapan ng Lord? Sino po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Hello? Sino tayo sa harapan ng Lord? Anak ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, anak ka ng Diyos. Ang ating daw pong citizenship ay hindi sa mundong ito. Sabi ng Philippians 3:20 and 21, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior. From there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Ang atin daw pong citizenship ay nasa langit. Kaya dapat, talagang totoo na dapat nakatingin tayo kay Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kasi tagalangit tayo. Kaya wag na daw po yung mga bagay sa mundong ito ang ating pinagkakaabalahan. Bagamat kailangan natin mag-work, no? Kailangan natin mag-save. Kailangan natin yun. Kasi hindi ka mabubuhay nang wala kang trabaho. Magugutom ka, magpapalimos ka. Diba? So, hindi rin pwedeng wala kang savings dahil pagka nagkaroon ng emergency, wala kang dudukutin. Amen po ba? Amen. So, yung natural natin na dapat na tamang normal na ginagawa, gagawin pa rin natin, pero dapat ang ating focus na kay Lord lagi. Siya yung mag-i-increase sa atin. No? Amen po ba? Siya yung magpo-provide ng mga bagay-bagay na kailangan natin. Kaya we need to embrace our identity. Dahil sabi nga, the church today has ruined her distinctiveness, mistaken her mission, and traded her true treasure. Marami daw po ng mga mananampalataya, no, ay nasisira ang kanilang mga buhay dahil hindi nila alam yung kanilang distinctiveness as Christian.
Sabi nila kasi yung mundo, ganito eh. Pag hindi mo ginaya ang gawa ng mundo, maiiwanan ka. Totoo naman po, ngayon nasa technology era tayo. Pag hindi ka marunong talaga gumamit ng mga technology, talagang maiiwanan ka, lalo kami mga lola, di ba? Pero hindi po dapat na hindi natin alam gamitin yung ating mga sa mga online. Dapat mag-aral din tayo. Amen po ba? Kasi ako po talaga zero knowledge talaga sa computer, pero pinag-aralan ko. Ang pinag-aralan ko yung paggamit ng computer, paggamit ng mga Excel, Word, PowerPoint. Kasi kailangan eh. Bawas sa trabaho ko, kailangan ko yun. So, hindi dahil lola na ako, o dahil ako po ay senior na, hindi mo na pag-aaralan yon. Hindi mo na, yung mga cellphone na yan, hindi ko na kailangan yan. Kailangan pa rin natin. Form of communication. Amen po ba? Pero wag naman natin na aabusuhin na baka pagising natin, social media na kaagad yung ating inaatupag, no? Yun agad yung binabasa natin, mga messages, hinahanap, mga reels, mga kung ano-anong mga balita na nakaka-apekto sa atin negatively. No, kailangan yung ating mga technology na gagamit sa mabuting kaparaanan. Amen po ba? Amen po ba? Nagamit natin sa pag-share ng Word of God, no? Sa pag-i-encourage sa mga taong na wala ng mga pag-asa, na ipag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay through online dahil nagkakaroon tayo ng communication sa kanila. So, kailangan natin, no, yung distinctiveness pa rin natin, no, ay as Christian, ay nandoon pa rin. So, huwag natin din namin yung ating mission, yung mistaken mission, alam natin yung mga mission natin, yan, to bring all people to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, religious affiliation, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus. Kasi po ang mission natin sa mundo. Magdala ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Kaya dapat i-embrace din natin yung ating tinatawag na DNA as Christian, no, as church. Meron tayong tinatawag na DNA. Parang the root ng ating pagiging Kristiyano, galing siya sa ating Panginoon, ang DNA natin. Amen po ba? Pagiging Christ-like, yun ang goal natin. To be Christ-like. So kung ano si Kristo, dapat yun po yung ating ipinapamuhay. At wag natin ipagpalit yung tunay nating treasure. Diba? Yung sino ba yung ating kayamanan? Si Jesus pa rin yan. True treasure natin. Hindi po yung mga gold and silver na meron tayo. Amen po ba? Dahil lahat yan, pwedeng manakaw, pwedeng ma-hold up, pwedeng maluma, pero ang ating Panginoon kailanman, hindi po yan maluluma sa buhay natin. Amen po ba? Ating palamakan po ang ating Panginoon. Sabi ng Ephesians 2:19, consequently, you are no longer foreigner and aliens, but fellow citizen with God's people. Yan, tayo daw po ay mga magkakababayan. Diba? Kababayan. Yan. Fellow citizens with God's people and members of God's household. Kaya nga po sa church, di ba, ang tawag sa ating family. Nag-iisa lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Iisa ang ating denomination, si Jesus Christ. Iba-iba tayong personalidad, iba-iba natin pag-uugali, pero iisa po ang siyang nagbibigkis sa atin. Ito yung ating Panginoon. Kaya tayo po ay mga mamamayan ng kalangitan, mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo po yung mga pilgrimage sa mundong ito, tayo po yung mga manlalakbay lang. Tandaan natin, tayo yung manlalakbay sa mundong ito. At ano daw po ang mga katangian ng mga manlalakbay? Number 1, the pilgrim's lifestyle. So dapat po tayo, di ba tama sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen po ba? Tingnan niyo po ang katabi niyo. New creation na po ba siya? O baka nagparitoke? Uso ngayon ng ritoke, pero alam ko ang Kristyano hindi nagpaparitoke physically. Hindi naman masama. Pero tayo binago ng Diyos. Amen po ba? Dating kulubot ang noo dahil laging nakasimangot, laging galit, laging masama ang loob, no, laging bitter. Pero ngayon, laging nakangiti. Amen po ba?
Kaya nga hindi kayo tumatanda eh. Tingnan yung mga mukha natin. Tingnan yung katabi nyo. 10 years ago. Di ba? Walang pagbabago. Amen po ba? Anong maganda pa rin? Sariwa pa rin ang itsura. Bakit po? Kasi nga tayo po yung ating buhay, ating pinamumuhay ang ating Panginoon. We are called to live a godly life. Buhay mananampalataya. Buhay na may takot sa Diyos. Amen po ba? Sabi ng 1 Peter 1:15, be holy in everything you do, just as God is holy. He is the one who choose you. Siya pumili sa atin. Kaya tayo daw po, kung ang Diyos ay banal, maging banal din tayo. Sabihin, hindi lang po yung banal na parang physically, yung outwardly. No, nakikita minsan, sabi niya, ayan, Christian yan kasi ang haba ng damit. Ayan, Christian yan, ang haba ng buhok. Wala po yan sa itsura. Kahit ang buhok mo ay anong tawag nila, yung boys bob ba yun? No, yung mga gupit na maiksi, kagaya ni Ate Gisita, yan, yung mga gupit na mga maiksi. Sabi nila, pag daw ganyan buhok nung araw, sabi nila, hindi ka banal. Babae ka, bakit ang iksi ng buhok mo? No? Kasi nung araw po, buhok ko rin ganyan din. No? Hindi kasi ako, ngayon lang po ako talaga long hair. No? Kasi bagay naman pala yung long hair eh. Kasi doon nakala ko hindi bagay kasi po yung buhok ko noon, kulot-kulot. No? Kulot-kulot. Pero ngayon ay naunat na. Naunat na. So sabihin, yung godly life, nakikita po yan sa ating gawa, sa ating ugali, sa ating mga salita. Amen po ba? Wala po yan sa mga pananamit, wala po yan sa pagsusuot ng mga alahas, sa wala kang mga kolorete sa mukha. Hindi po yan nakikita doon. No? Ang mahalaga, alam natin sa ating mga puso, no, tayo binago ng Diyos at namumuhay tayong may takot sa Panginoon. Sabi nga, pilgrims, that is who we are called to live holy lives, set apart from the sinful pattern of this world. It involves a conscious effort to resist temptation and pursue righteousness. Yun daw po yung ating i-resist ang mga tukso. No? At atin daw pong i-pursue yung katwiran ng Diyos na dapat makikita sa buhay natin. Kaya nga din po sa prayers natin, ako po pa nagpipray nga sa morning, sabi ko, Lord, idamit mo sa akin yung robe of righteousness mo para ikaw ang makita sa buhay ko. Kaya diba, nagkakaroon tayo ng mga self-control, patience, diba, yung gentleness, yung fruit ng Holy Spirit. Yun po yung damit na dapat nating sinusuot everyday. Amen po ba? Love, joy, peace, yan. Kaya yun po ang it involves a conscious effort to resist temptation. Sabi ng Romans 12 verse 1 and 2, ating pong basahin to. Sabi, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Yung pala kailangan nating ialay ang ating buhay, na buhay na handog. Yung ating katawang ito, lagi nating i-offer kay Lord, no, as living sacrifice, holy and pleasing to God. At sabi yun, this is your spiritual act of worship. So pag sa pamagitan po pala noon, tayo nakapagpupuri na sa Panginoon. Sa verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Para daw nating magawa ang kalooban ng Diyos, so ating baguhin ang laman ng ating isipan. Amen po ba? Itakwil natin yung masamang kaisipan, masamang imagination natin, yung galit, yung puot, sama ng loob, itakwil natin yan. Yung mga jealousy and envy, kasi hindi po nawawala yan minsan. No? Inggit mo sa trabaho mo kasi na-promote, kaya lagi mo na lang siyang sinisimangutan. So, wag tayong mag-conform sa takbo ng mundo at baguhin natin ang ating kaisipan. Pangalawa po sa number 2, the pilgrim's battle. No, meron tayong mga battle lagi sa buhay natin na dapat nating nilalabanan. At kagaya nga ni Paul, sinabi niya, I have fought the good fight and I have finished the faith.
So we are called to fight the good fight of our faith. Kasi alam nyo, lagi pong may labanan sa ating isipan. Di ba? Ang kaaway, laging ginagamit ang ating mind, no? Para i-deceive. Para maglagay siya ng mga lies. Di ba? So, kailangan nating maging, yung ating pananampalataya ay lagi po nating pinapataas. Kailangan nandiyan dyan lagi tayo na lumalaban, no? Para sa ating pananampalataya. At ganoon din sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 6, be glad about this, even though it may now be necessary for you to be sad for a while because of the many kinds of trials you suffer. So their purpose is to prove that your faith is genuine. Sa mga trials sa buhay na inaalaw ni Lord, ang dahilan pala niyan para matest ang faith natin. Amen po ba? Kung ito ay totoong talagang pananampalataya talaga. Kasi minsan, pag dumating na yung mga pagsubok, dumating na yung mga yung ating mga problema, doon nasusubok kung tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. No, kung tayo po ay laging, kumbaga, kino-confront natin yung mga situation, no, ng negative. Or kaya ay with harsh, yung sabi nga, yung nakikipag-away ka, nakikipag-murahan. Di ba? May mga Kristiyano pa rin ganun no? Nakikipagmurahan pa kasi nga, sabi nila, napuprovoke. Pero dapat po ang Kristiyano, no, manatili tayo na maamo. Manatili tayo na humble. Amen po ba? Amen po ba? Kaya yung battle natin, lagi natin pong pagtagumpayan, yung mga laban ng buhay na meron tayo. So we are in war for the rest of the time that we're in this body. But our suffering is not meaningless. Their purpose is to prove our faith. Yan po yung purpose daw po. So, ang pangatlo po, the Pilgrim's Mission, we are called to patiently and faithfully fulfill God's work. So tayong lahat tinawag ng Diyos. Amen po ba? Kasi wala ka dito kung hindi ka tinawag ng Diyos. At ako po'y naniniwalang walang tao na tinawag ng Diyos para sirain lang yung upuan. Kasi nakaupo lang. No? Pagdating ng panahon, yung upuan natin, baka po maputol na yung paa. Kasi nga, ikaw lang lagi ang nakaupo doon. Walang pumapalit. Dapat yung ating upuan, may pumapalit dahil tayo ay tumatayo. Amen po ba? Tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo po ating sundin, ating tanggapin yung calling ng Panginoon sa buhay natin. Iba't iba ang calling. Iba't iba po, hindi lahat tinawag na pastor. Kasi kung lahat tayo pastor, wala po makikinig sa atin. Amen po ba? So, tayo po ay parang inihintulad sa katawan. May paa, may kamay, may mata, may ilong, may tenga, may bibig, iba-ibang function. Amen po ba? At kung tingnan natin ang katawan natin, mayroong ng kuko Diba? Wala namang, kumbaga, ano bang ginagawa ng kuko? Wala. Pero pinapaganda natin, minamanicure, pinapalinis. Amen po ba? Kasi part siya ng katawan. So, ganun din po sa katawan ng Panginoon. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Lahat po yan may gamit. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, may gamit ka. Yan. Baka ikaw yung bibig ng Lord. Dapat nagsishare ng mga good news ng ating Panginoon sa kapitbahay, sa classmate, sa office mate. No, baka tayo yung bibig, baka tayo yung tenga, tagapakinig din. No, ng mga taong nangangailangan ng advice. So marami pong gamit ang katawan. Amen po ba? Hanapin natin, ano ba ang pagtawag ng Diyos sa ating buhay? Saan ba ako inilagay ng Panginoon? Baka tayo po ay sa ministry of reconciliation, ministry of giving, ministry pa rin po yun. No? Ministry of yung sa teaching ministry, preaching ministry. So marami po, no, ng mga ministry pwede tayo. At ngayon po sa church natin, 'di ba? May ushering ministry,
Meron tayong SOS kung kalalakihan tayo, di ba? Andiyan po ang ating one, yung mga music, yung maganda kayong mga boses, pwede kayong mag-member ng one. Siyempre may training. Siyempre meron din po mga preparation, no? Meron tayong yan, yung man na nagka-camera, nagkukuha ng mga pictures. Marami pong ministry na pwede tayong mag-involve. Amen po ba? Kasi pag tayo pong lahat ay tumayo, alam niyo po ba yung mga upuan natin, magbabakante yan. Siyempre, kailangan natin mag-invite ng susunod na uupo dyan. Amen? Ating palapakan po ang ating Panginoon. Hallelujah. It means that you can live the way you want to anymore. Yan po sabi you, but you must live according to God's will instead. So we have the motivation to work hard in service for Christ. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, sabi dito, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen po ba? Wala daw nasasayang sa lahat ng ating ginawa para kay Lord. And the last but not the least, number 4, the pilgrim's hope. Ating nga po sabihin, we are called to live with an eternal perspective. Diba? Ito po yung pinakamahalaga, yung alam natin, saan tayo uuwi? Saan tayo pupunta? Yung buhay na walang hanggan. Na pag tayo nawala sa mundong ito, alam natin. Kagaya ng sinabi ni Pablo, Philippians 1:21, to live is Christ, and to die is gain. Kasi bakit? Alam niya yung pupuntahan niya. Yung kabatayan, sabi niya, pakinabang sa akin dahil alam ko yung pupuntahan ko sa piling ng Panginoon. Kaya sabi ng 1 Peter 1:13, with complete self-control, put all your hope in the grace that will be yours when Christ Jesus comes. No? Atin daw pong magkaroon tayo ng self-control at ilagay natin ang ating pag-asa sa biyaya na meron tayo na galing sa ating Panginoon. So live with the hope and anticipation of your heavenly home. The blessing that God has prepared for us cannot be ruined or be destroyed or lost their beauty. No, kaya tayo mabuhay na may pag-asa at meron tayong inaasahan, no, na tayo mayroon pupuntahang tahanan sa langit. Sino po naniniwalang meron siyang tahanan sa langit? Amen. Tingnan niyo po, sabi ng John 14, verse 1 hanggang verse 3. Ano sabi ni Jesus? Do not let your hearts be troubled. John 14, verse 1 to 3. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am going. Amen po ba? Ang Diyos po'y naghanda ng tahanan sa kalangitan. Sabi niya, huwag kayong mabahala. Do not let your hearts be troubled. Trust in me. Trust God. Trust in God. Trust also in me. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin. Dahil sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming mga silid o mga mansyon. Alam niyo po, ang silid sa langit, mansyon. Amen po ba? Sa langit, ang mga mansyon doon, dito nga po, pag sinabing mansyon, di ba, ang ganda, ang laki. Pero siguro po, yung mansyon sa langit, baka wala pa sa kalahati ng Malacanang Palace. Dahil ang description po ng Revelation sa langit, sa kaharian, yung bagong, sabi nga, yung darating na bagong Jerusalem, no, ay lantay na ginto ang daraanan. Amen po ba? Crystal ang mga walls. Sabihin talagang talagang pinaghandaan ng Diyos ang ating mga tahanan. Amen po ba? Kaya inihahanda po ng Diyos yan para sa ating lahat. Di ba excited po tayong umuwi kay Lord sa takdang panahon? Amen po ba? Siyempre sa takdang panahon, wag muna ngayon. Marami pong kaluluwang aanihin. Kaya tayo po ay meron po tayong inaasahan. Sabi ng Colossians 3:1 and 2, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Tingin natin ang ating mga puso o ilagay natin ang ating puso sa mga bagay na sa itaas.
where Christ seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Huwag sa mundong ito ang ating pag-asa. Dahil pag sa mundong ito, madidisappoint tayo. Amen po ba? Pag sa mundong ito, tayo po ay matatakot. Pag sa mundong ito, walang katiyakan. Pero pag sa Diyos, may katiyakan ang lahat ng bagay. Kaya set your minds on things above. Sabi ni C.S. Lewis, no, sabi niya, if we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Pag hindi ka daw nasasatisfy no, sa mga bagay sa mundong ito, ibig sabihin, hindi ka taga rito. Amen po ba? If we feel unsettled here, if we look around and think, this world is not as it should be, that's because we were made for something greater. We were made for God's kingdom. Sabihin mo, ako'y para sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Ang ating buhay ay para sa Kanya. Sa Kanyang kaharian lang. Tayo nararapat. Sa ating pangwakas, sabi ng Philippians 3 in Amplified Version, verse 20, but we are citizens of the state, commonwealth, homeland, no? Yung ibig sabihin, which is in heaven. And from it also we earnestly and patiently await the coming of the Lord Jesus Christ, the Messiah, as Savior. Siyang ating tagapagligtas na ating hinaantay para tayo madali niya sa ating tunay na tahanan. Amen po ba? Hindi natin kasi alam, baka mamayang gabi dumating si Lord. Baka bukas ng umaga. Baka after 1 month, after 1 year, or baka after 10 years pa. Wala naman nakakaalam at wala nagsasabi sa Bible kung kailan darating. Pero sabi ng Biblia, malapit na. Amen po ba? The day is coming near. Nasabi po ng Biblia. And all the signs are here. Narito na po ang lahat ng mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Lalo na yung mga earthquakes, famine, wars, rumors of wars, yung mga sinasabi ng 1 Timothy chapter 3, no? Yung pagiging ungodly, yung pagiging matigas ang ulo sa mga magulang, walang mga respeto. Ngayon na pong panahon na tumakata natin, iba, nangyayari na po yan. Kaya tayo po ay maging prepared. Amen po ba? Tayo po ay tumayong lahat. Dahil alam po ng Lord, no, na tayo po ay maaring marami sa atin, talagang minsan ay tayo po ay nanghihina, tayo po ay talagang natatakot, nako-confuse, lalo sa mga nangyayari, sa mga balita, lalo sa mga samang balita ang ating naririnig. Wala nang magandang balita po ngayon eh. Pag binasa mo na lang yung balita o kaya ang mga social media natin, either fake news or bad news. Ganun lang po yun. Wala pong good news, maliban sa salita ng Diyos. Di po ba? Yun lang ang good news, ang salita ng ating Panginoon. Nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay sa atin ng strength, nagbibigay sa atin ng direction. But the rest, all are fake and bad news ang ating nakikita. But God is faithful. Siya lang ang makapagsasatisfy sa atin. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng lahat ng mga ninanasa ng puso natin. Let us bow down our heads and close our eyes. Ating aawitin po yun, yung It Is Your Love. Dahil wala daw pong pwedeng mag-satisfy sa atin maliban sa pag-ibig ng ating Panginoon. Let's bow down our heads and close our eyes and feel the presence of the Holy Spirit right now. Dahil siya po'y nasa ating kalagitnaan at tinatouch niya po tayong lahat. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things will never
be Yes, Lord. enough. It is your love. It is your goodness. It is your It kindness is and your compassion. kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your It presence. is your presence in my life that satisfies. Isa pa. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that Yes, Jesus. satisfies. Only your very presence, Lord. Only your presence, Lord Jesus, will satisfy us, O God. Not the earthly things, not the worldly things, Lord. Not all the pleasures in this world, O God, can satisfy us. Only your presence, Lord. Only your love, your kindness, your goodness, Lord, na aming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. As we travel, as we journey, as we pilgrim, Lord, in this world, O God, na alam po namin ang mundong ito ay padilim ng padilim, pasama ng pasama, napakaraming tao po ang patuloy na nagiging masama because of greed, because of covetousness, because of love for money and love for power. Lord, heal our land, O God. Heal our land, Lord. Heal all the people, Lord, na ang mga taong sumasama ang buhay, maabot mo, Panginoon. Makarinig sila ng mabuting balita, ng magandang balita, Panginoon. Mabago mo ang buhay nila, O Diyos. Wala silang mabiktima ang mga inosenteng tao, Panginoon. Kundi, Lord, maranasan nila ang habag at awa mo sa kanilang mga buhay. Hallelujah. At kami naman po, mga anak mo, O Diyos, na habang kami naglalakbay sa mundong ito, lahat po ng mga preparasyon dapat naming gawin ay magawa po namin. Mamuhay kami ng may kabanalan, may katuwiran, Panginoon, sa banal mong harapan. Mamuhay kami, Panginoon, ng matapat. Mamuhay kami, Panginoon, na may integridad, O Diyos. At mapagtagumpayan namin ang bawat laban, ang bawat mga pagsubok, kahirapan na aming nararanasan. Napataasin mo lagi ang aming pananampalataya, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito sa mundong ito. At lagi namin ituon ang aming isip at puso, Panginoon, sa tunay naming
tahanan sa tulay namin, Lord, na pupuntahan ang buhay na walang hanggan. Lagi namin ituon ang aming puso, Panginoon, kung saan naroroon ka nakaupo sa kanang trono na yung amang nasa langit, na nais naming marating namin pagdating ng takdang panahon. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos, na habang kami nasa mundong ito, malayo kami sa mga tukso. Malayo kami, Panginoon, sa mga plano at gawa ng kaaway. Malayo po kami sa mga kasamaan na naghahari, Panginoon, sa sanlibutan ito. Dahil sabi mo, Panginoon, you have overcome the world. At kami bilang mga anak mo ay kasama mong nagtagumpay. Kasama mo, Panginoon, kami sa iyong pagkatagumpay laban sa gawa ng kadiliman sa mundong ito. Kaya naman, Lord, sa bawat araw ng aming buhay, O Diyos, maranasan namin lagi ang iyong pagsama, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na presensya, nagagabay, mag-iingat, magbibigay ng pagkatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. Marami pong salamat, O Diyos, at ngayong pong tanghaling ito, kilala mo ang bawat isa, alam mo ang aming mga kalagayan, ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Mayroong may mga karamdaman, maaaring may sakit ang iba sa ang mga mahal namin sa buhay. Lord, abutin mo po ang bawat isa. Lahat ng may sakit, Panginoon, tinataas at dinadalangin namin sila sa iyo, O Diyos. Abutin mo po sila. Hipuin mo na yung makapangyarihang kamay. At kami naniniwala sa iyong salita, sa iyong mga latay na tinanggap. No, ikaw ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling mo na ang lahat naming karamdaman. Nawa maranasan at matanggap po namin ang kagalingan, ang himala ng kalayaan sa mga sumpa ng mga sakit at karamdaman. Pagalingin mo po ang inyong mga anak. Lord, hipuin mo ang mga physical body ng bawat isa at padaluyin mo ang kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan sa buhay ng iyong mga anak. Bigyan mo po kami ng saganang buhay at mahaba pang buhay sa mundong ito. Na sa aming paglalakbay, alam namin sasamahan mo kami at pagtatagumpayin mo po kami. Lahat po na may problema, kabigatan, pagsubok na nararanasan, dalangin namin, bigyan mo po ng kagaanan, bigyan mo po, Panginoon, ng solusyon ang bawat problema, ang bawat mga kabigatan na nararanasan ng bawat isa. At dumaloy ang kapayapaan, dumaloy ang kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu sa buhay ng iyong mga anak. Ganon din po ang mga pagkapalang pinansyal. Lord, ikaw ang magbukas ng bintana ng kalangitan at ibuhos mo po ang masaganang pagpapala na tunay na walang paglalagyan na sa buhay ng bawat isa. Dahil sobrang pagpapala na ang pinagkakaloob mo. Maraming salamat sa provision. Maraming salamat, Panginoon, na kayo ang nagbibigay sa amin ng kakayanan, karunungan para sa mga business, para po sa trabaho. Ang pabor ng tao ay pabor ng Diyos at pabor ng tao ay laging maranasan ng iyong mga anak habang kami po'y sumusunod sa iyo. Kaya marami pong salamat. Sineselyohan po namin ng iyong kapangyarihan ang mga himala, ang mga pagpapala na aming tinanggap sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyo po ang papuri at pagsamba namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo ay magsabi ng Amen at Amen. God bless po sa ating lahat. Praise God. Tunay nga po na just like what Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens us. Kaya sa ating pong takbuhin dito sa mundong ito, as we continue to fight the good fight of faith, we know that the Lord is with us and nothing is impossible with Him. Amen po ba? Hallelujah. We'll continue to declare at this moment that through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, declare.
is impossible. Got our hands full of God. Oh, nothing is impossible. Let's sing it one more time. Not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live with what we feel. Not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Let's sing it out. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, we shout it out. I believe in you. And I believe in Jesus. I believe, sing it out. I believe, oh God. I believe in you. I believe. Yeah, that's it. People of God sing. I believe. I believe. Pinakamalakas po. I believe in you. And I believe, this is our declaration. And I believe, I believe in we sing, I believe. And I believe, oh God. I believe We believe in you. And I believe, I believe through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me. Let's shout it out. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are one more time. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. A mighty hand of praise. To God be all the highest glory. Hallelujah, Jesus. Yan po, ayan. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Pwede po ba sabihin natin sa ating tabi, you are blessed. Yan, mukhang hindi lahat nagsabi. Sige po, bago po tayo dumako sa ating offering, gusto ko din pong kunin ang pagkakataon ito para po magpasalamat sa Panginoon. Kanina po akala ko hindi ako makakarating. Kasi po nung nire-review ko itong i-share ka sa offering, pagtapos, biglang sumama yung pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, ano itong nararamdaman ko? So, I pray, I worship, inangking ko yung mga pangako ng Panginoon na talagang, sabi ko sa Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapalakas. At Lord, alam ko hindi ito magiging hadlang para hindi po ako matuloy sa gawain mo. So, at sinabi ko din na walang sandata
na pwedeng magtagumpay sa aking buhay. Kaya po doon sa inabit natin, God is stronger, God is greater, God is faithful, God is powerful. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras na ito. Amen. Yan po, sige po, tayo ay dumako sa ating offering. Samahan niyo po akong basahin ang unang Kronika 29:11. Ayan. Sige po, tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. Sabi po dito, makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri, sapagkat sa iyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon at higit kayo sa lahat. Verse 12, sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Totoo po itong salita ng Diyos, siya ang nagpapala sa atin, nag-iingat sa atin, nagpapalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng wisdom. Ito po ay totoo, no? Kasi naranasan po namin ito sa aming pamilya. Kung i-share ko po ang buhay namin dati, talagang sobrang hirap namin. Napakahirap po namin. May sinasabi na parang ang buhay mo parang mahirap pa sa daga. Ganon po ang buhay namin. Talagang isang kahid, isang tuka. Bagamat ganon po ang ginawa ng mga kapatid ko, pinag-aral niya yung mga anak niya. Kahit ang trabaho lang po nila ay pintor. Nagpipinta lang po sila ng mga bahay, ng mga building. Alam naman po natin, pag building, matataas po yan, di po ba? So, ang ginagawa nila, pinag-ano nila yung mga kawayan, mga kahoy, para makarating doon sa pinakaituktok ng building. Aakyatin po nila yon, nakatali lang yung kanilang mga bewang, para kung madulas po sila o mahulog, nakabitin po sila. Ano po? So, makikita natin, bagamat ganon, nakita ko talaga, ang Diyos ang nag-iingat sa aking mga kapatid. Siya yung nagbibigay ng kalakasan para magawa nila yung mga trabaho nila. Maging siguro yung wisdom, tinuturoan sila ng Panginoon paano nila gagawin ng tama at maayos ang kanilang mga trabaho. Talaga po masasabi natin, buwis buhay ang mga trabaho po nila. At ito naman mga anak nila na pinag-aral, binigyan naman po ng Panginoon ng wisdom, ng katalinuhan. So, mga anak kapag tapos naman po sila, may engineer, meron pong accountant, yung iba po nakapag-abroad na, at yung isa po ay naging cum laude. Lahat po ng pamangkin ko ay nakatapos. Salamat po sa Panginoon. Di po ba sabi, ang Diyos naman ang nagbigay sa kanila ng katalinuhan. Kaya po ngayon, nakita po na talagang inangat ng Panginoon ang kanilang buhay. Meron na silang mga sariling bahay, may sasakyan. Pero nakita ko naman na ibinabalik nila sa Panginoon ang para sa Panginoon. At tumutulong sila sa mga nangangailangan. Yan po. At sa verse 14, sabi dito ni Haring David, pero sino ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na pagpapalang gaya nito. Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, ang ibinibigay namin ay nagmula rin sa inyo. Si Haring David po ang nagsabi nito. Nakita natin talagang galak na galak si Haring David, Kasi yung ibibigay nila sa Panginoon, talaga sabi, nag-uumapaw na pagpapala. Ibig sabihin, nakatanggap sila ng nag-uumapaw na pagpapala sa ating Panginoon. Nais niyo po bang makatanggap ng nag-uumapaw na pagpapala sa ating Panginoon? Naku, parang mahina ata. Siyempre po, lahat po tayo, gusto natin yon. Subalit, sabi nga ni Haring David, yung Lord, yung binibigay naman namin sa iyo,
ay galing din po naman sa iyo. Binabalik lang po namin. Amen. So dito po talaga in-acknowledge ni David na ang lahat ng bagay na ating tinatamasa sa ngayon ay galing lang po sa Panginoon. Amen po. Tayo po ay manalangin sa oras nito. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, marami pong salamat, Panginoon, sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Lord, patuloy pong tinataas ko sa iyo ang mga kapatiran na maranasan po ng bawat isa. Hoy mga ka-biker, pagod ka na ba sa hangin na Hallelujah. Ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo, O Father God, at tunay po inaamin namin na kung kami hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, Panginoon, maranasan nila ang umapaw na pagpapalang nagmumula sa iyo, O Father God. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, hanap buhay, mga negosyo, mga pinagkakakitaan, O Father God. Hallelujah. At tunay nga, Lord, maging ang iyong pag-iingat, ang karunungan, ang kalakasan, Panginoon, ay sa iyo po nagmumula, Panginoon. Marami pong salamat, O Father God. Hallelujah. Dalahan po namin sa mga salapi na malilikom, Panginoon, ay magamit lamang, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia. At upang marami pa pong kaluluwa, Panginoon, ang madala sa iyong banal na harapan. Salamat, O Father God. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa sa salamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Good afternoon po sa bawat isa. Hayaan niyo po akong basahin ang sinasabi po sa 1 John 4:18. Ang sabi po doon, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has not to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. At ang sinusustain po na pagmamahal ng Lord sa bawat isa ay nakapagbigay po sa atin di lamang po yung kalakasan pang araw-araw, pero yung confidence po na nagmumula sa ating Panginoon to strive and for us to be sustained in our everyday lives. Better than I ever considered, your forgiveness heals the depths of my being. This is where I find acceptance, no exceptions, undeniably free. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is
is everything to me. To me. I don't have to strive for perfection in your presence. I have all that I need. You sit me with all of my questions, and you listen. Oh, you're patient with me. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is everything. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is everything to me. To me. I'm loved, I'm chosen, your arms are wide open. I can never mess it up. I can never mess it up. I'm loved, I'm chosen, your arms are wide open. I can never mess it up. I can never mess it up. I'm loved, I'm chosen, your arms are wide open. I can never mess it up. I can never mess it up. I'm loved, I'm chosen, your arms are wide open. I can never mess it up. I can never mess. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is everything. I'm loved, I'm chosen, your arms are wide open. I can never mess it up. I can never mess it up. I'm loved, I'm chosen, your arms are wide open. I can never mess it up. I can never. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is everything to me. To me. To me. To God be the glory.
Praise God. Sige nga po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ayan. So sa ating pong napakinggan, no, sa nag-render ng special number sa ating kalagitnaan, siya po ay si Sister Charisse Habien from One Ministry. Ayan. So sa mga nagnanais po na ipagamit ang kanilang talento sa pagkanta, sa pagsayaw o sa pagtugtog, no, maging parte ng music team. Ayan. So pwede niyo pong i-approach ang ating pong one head na si Sister Ella Peroche, or pwede niyo rin pong i-approach ang ating VIA head, si Sister Hope Pilarco, or sa drum naman po sa mga instrumentalists, si Brother John Regala, or sa mga dance ministry po ay si Sister Charlene Javien. Ayan. So tayo po ngayon ay dadako na sa mahalagang announcements. Ayan. So sa ating pong napanood na short video clip, ito po ay ang District 2 KKB and YN Worship Night. So join us on August 2, 5 p.m. Sunday po ito at JL Taguig Church as we gather to worship and encounter the Lord with one heart and one voice. So please register through the Google form shared in the Youth's Net GC, or you may approach po Sister Charisse Habien or Sister Erica Eva for assistance. So sa atin naman pong evangelism training graduation, ayan, so nais ko lamang pong bumati ng advance congratulations to all who have completed the evangelism short course training. So ang ating pong graduation ay gaganapin on July 26, that is on next Sunday, 2 p.m. at JL Taguig Church, dito pa rin po. At magkakaroon po tayo ng contribution fee na 150 pesos for the food and graduation material. So you may send your payment to Sister Mary Ann Laiba, and the payment deadline has been extended until Wednesday, July 22. So all graduates are requested to attend the graduation practice today po, ito, July 19 at 1:30 p.m. Okay? So sa ating naman pong church facilities renovation updates, so on behalf po ni Pastora Velma, ng ating minamahal na pastora, at ng JL Taguig leadership, nais po namin na magpasalamat po sa bawat isa sa patuloy na suporta sa ating pong church renovation sa pamamagitan ng inyo pong mga pananalangin, financial contribution, donated materials, at volunteer service. Ayan, praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So we can see the latest update as we watch this short video clip on the screen. Like I said, seeing heaven's light by your glory, you have changed my life for your purpose, my heart purified. God is calling like a flaming coal, holy fire burning in my soul. I'll give everything till the nations know. If you send me, I'll go. Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant, and everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord.